Hallelujah. Let us pray. Yes, oh God, once again, we come to you, oh Lord, with a humble heart. And Lord, we come to you with expectation that you are going to do something great in our lives, oh Lord. That as we sit at your feet, you will manifest your presence, oh God. Lord, you will give us your Holy Spirit, oh God. You will give us the understanding that comes from you, oh Lord. Occupy us, oh Lord. Take away any reservations in our hearts, Lord. Take away any hindrance, Lord, that would hinder or that would block your word to come inside our hearts, oh God. Father, we just come as we are, oh Lord. And Father, we know and we believe that as we come out of this place, we are not the same again because you have changed us from glory to glory. We submit unto you everything of our lives, Lord, even me, Lord, just use me as your mouthpiece. It's not my words, but your words, O Lord. It's for the glory of your holy name that we stand in your presence, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah! Sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. So before we begin, may I ask somebody to please assist Sister Ami sa office. Medyo nagkaka-technical problem ang anniversary din po kasi ng Shanghai, China today. And we are participating in their broadcast. So please, meron bang isang mag-assist sa kanya doon? Na-interrupt yung live nila doon. So, i-incorporate nyo siya sa Zoom ng Hong Kong. And then you just post it sa kanilang page yung link. Somebody, okay na? Okay? Okay. So, praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo kapag ganitong mga anniversary, akala nyo, ang ganda no? Front yan. Pero behind the scene, there is a roller coaster. Okay? That's why talagang when we always come and celebrate the goodness of the Lord, while we count the years of God's faithfulness, ayaw talaga ng demonyo. Ayaw ng demonyo na nagdiriwang ang mga anak ng Panginoon. That's why ang isang tinitira ng demonyo minsan, when it comes to like this na celebration and events, it's the tech. That's why cover them with your prayers. Kasi sila yung sila yung okay tayo dito sa hall, wala tayong problema. Amen? But then, ang problema is yung pagbo-broadcast doon sa mga social media wherein we also have a ministry there. Okay, so praise the Lord at magandang umaga po sa ating lahat. So this is our joint fellowship and so let me just give you a brief report. Although nag-report na po ako last Sunday, but for the sake of those who came from the outreaches, thank you for all your prayers and support. The mission to the Southeast Asia, Thailand, Cambodia, Laos, and Vietnam was victorious because of your prayers and because of your support. Amen? So, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil talagang nagmamanifest yung kapangyarihan ng Panginoon. When our heart is pure and our motive is pure, God is with us. Amen. So even our mission to, by the way, brethren from Thailand and Cambodia are extending their gratitude for your prayers and support sa kanila because they just had their 7th anniversary celebration. You know, our churches there ay nasa gitna ng communist political stance. Amen? So it's not like here na very free. Anytime, come and shout our praises to the Lord. Pero doon, hindi po. Thailand is 98% Buddhist and 2%. Yung 2%, hindi po 2% Christians. 2% ang paghahatian ng iba't ibang religious groups. So, yung 2% nandun ang Christian, nandun ang Islam, nandun na ang Hindu, nandun na ang different pang mga religious groups. So, ibig sabihin, very, very scarce, very, very little percentage lang ang Christianity doon. And we praise the Lord that by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, our church was established there. And we praise the Lord for our brethren. Kaya kung ikaw nalalayuan ka sa 20 minutes distance by train na papunta dito sa Maine, medyo mag-isip-isip. It's because the distances that they travel in Thailand is 6 hours, 5 hours, 12 hours. Only to come to church. Kaya parang sampal ba sa atin minsan,
the privilege that we enjoy, the privilege na sinasayang natin minsan, the time, the chance, the opportunity, the privilege to come and enjoy the presence of the Lord is yun yung yung privilege na sinasayang natin is yun din naman yung desire ng mga ibang mga kapatiran sa different places. Sa atin, patapon. Pero sa kanila, yun na ang goal nila. Ano? Nagigets nyo ba? Kumbaga sa atin, wala lang. Tapon lang. Ano? Pero sa kanila, yun na yung ginto para sa kanila. So kung 20 minutes, 1 hour drive, or 1 hour away from the church, wag po kayong magmurmur. Look at these sisters and brothers of ours there in those places. They travel 6 hours, 5 hours, 12 hours. That's why Brother Edwin, yung nagturo sa atin ng gitara dito, is he finally found a job there in Thailand as a teacher. But then ang problema, 12 hours away from Bangkok naman siya. So, alangan naman na 12 hours mag-church, tapos babalik na naman kasi 12 hours ang biyahe niya ulit pa uwi. So, wala. So, ang option doon is for him to establish another outreach doon sa place na kung nasaan siya. Malapit na siya sa China. Amen? And it's the same in Cambodia. Cambodia also, very far places po ang pinanggagalingan ng ating mga members in order to come to the Church of God. Amen? Kaya medyo gising-gising ng konti. Kung medyo nalalayuan ka sa 20 minutes, think about this brethren. Ano? Magising tayo. Amen? Wag nating gaanin ba? Wag nating, let us not take lightly the chances and the opportunities that God is giving each one of us. Amen? And we thank the Lord for the mission in Laos which you have supported. Thank you sa mga nagsuporta dahil nakarating po tayo doon sa Laos, and we pray and we bless the Lord because at least somehow partially established. That's why we need to follow up the work of the Lord there in order to fully establish yung gawain po ng Panginoon doon. Actually, when we went there, we are completely strangers to each other sa mga contact persons natin. And it's hard na makipag-communicate if you are both strangers, di ba? Kinakapa mo sila, kinakapa ka din nila. Kaya, but we bless the Lord, we praise God because they have accepted our invitation to have a dinner meet-up with them. So, medyo naiilang kami, naiilang sila sa amin, naiilang din kami sa kanila kasi they are friends of friends, hindi po namin sila totally kilala. But after the dinner, and then sabi ng isa sa kanila, "Oh, Pastora, pwede bang bukas naman sa bahay namin kayo mag-dinner?" Sabi nila. So, syempre gusto sana namin na sabihin na mag-Bible study na lang tayo, pero hindi ba namin masabi? Because God, maybe sometimes God allows things na parang gusto mong sabihin pero bakit hindi mo masabi? Because God has a better plan. Amen? Kasi after na nag-invite siya for dinner, so okay, ang plano namin is okay, pupunta kami ng dinner, kapag nandun na kami, tsaka namin sasabihin na pwede bang mag-Bible study tayo. Yun ang plano namin. Pero nung nakauwi na kami after the dinner, nag-text yung isa, sabi niya, "Pero Pastora, pwede ba na before tayo mag-dinner ay mag-Bible study muna tayo?" Hallelujah! God wants to display His power. God wants us to know that it is His work. It's not our work. Amen? So we praise God dahil nung nagpunta kami sa bahay nila, of course, the word of the Lord was preached and was planted in that house. And we praise God because before we left, sabi namin doon sa isang kapatid, baka naman ikaw ang gagamitin ni Lord na maging pintuan ng trabaho ng Panginoon dito. At sabi niya kaagad without hesitancy, she did not hesitate to answer us with, "Sure." So meron po tayong inaasahan na mabibuild up na trabaho ng Panginoon doon sa Laos. Amen? So let's continue to support the work of the Lord. Marami pang mga places that we need to reach, and we praise God because Hong Kong is a missionary sending outreach. We need to embrace that dahil yan talaga ang calling ng Hong Kong.
Kung papakinggan nyo po and you take to heart yung reading of history every anniversary ng Hong Kong, sana maramdaman ninyo yung heartbeat ng Panginoon. Sana maramdaman ninyo yung calling. Sana ma-feel ninyo yung special calling ng Hong Kong to send missionaries to different places. And a lot of us are new generations. God had established His work here in Hong Kong in 1991. 34 years. Yeah? 34 years. At yung mga nagamit na nag-pioneer, ayan, kokonti na lang ang naiwan dito. Ilan na lang sila mabibilang sa ating mga daliri. And we thank God for their life. But then, that doesn't end there. Hindi porke nag-for good na yung mga nag-pioneer, okay na. Tayo po ang bunga ng kanilang perseverance. And since tayo ang bunga, tayo din ang magpapatuloy kung ano ang nasimulan nila. That's why we continue to support the work of the Lord. Amen? We continue to give our life to God. We continue to support the work through our prayers and our givings to God. Amen? Kaya yan, dyan napupunta ang mga givings natin. Kaya kailangan pa nating mag-pledge para hindi naman natin mapabayaan yung trabaho ng Panginoon dito. Amen? Hallelujah! So, ang pag-aaralan po natin ngayong hapong ito, ngayong umaga pala. Sorry. Nagkaaglalaukan. Ngayong umagang ito is that, why is it important to be filled with the Holy Spirit of God? Bakit ba importante? Bakit ba wala tayong hindi napapalampas ang isang Sunday or isang day off na hindi natin napapakinggan ang salita at bilin ng Panginoon na kailangan nating mapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos? Why is it so important? Bakit ba napakahalaga na tayo pong mga mananampalataya ay mapuno ng Espiritu Santo ng Diyos? Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, sabi niya dyan that the Holy Spirit of God, when we believe in the Lord, when we accepted Jesus as our Lord and Savior, He set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. So the Holy Spirit is the seal of ownership. Alam po natin yan, palaging nababanggit. Amen? That the Holy Spirit of God is the seal of God's ownership. Kaya importante po, ito pa lang sa bersikulong ito, importante na. We do not need to finish all my outline sana. Makikita natin, with this verse alone, it is an indication and it is a strong verse that would tell us that Christianity without the Holy Spirit of God is nothing. His seal of ownership. Napakabigat po, seal of ownership. You know, kaya nga merong copyright Meron yung anong tawag nito, yung nilalagay para watermark. Alam nyo, kung kunwari nag-post ka sa internet ng picture at ayaw mong gamitin ng iba, dahil exclusive sa'yo yan, na talagang pinaghirapan mong kunin, kunwari nakapag-picture ka ng moon, nakakaiba ang pag-capture mo. Siyempre, kapag nilagay mo yan sa Facebook, pwedeng kunin at wala man lang thank you sa'yo o wala man lang abiso o kaya ano. So what will the owner do is that ilalagay niya yung watermark niya sa gitna pa. Kaya hindi pwedeng i-delete. Kasi kung sa baba, pwedeng mong i-crop. Kung sa taas, pwede ring i-crop. Kaya ang ginagawa nila, yung watermark ilalagay doon sa gitna mismo ng image para hindi mo pwedeng i-crop. Magsasabi yung watermark na yan, nagsasabi na sa'yo yun, pag-aari mo yun. Amen. Na walang ibang nagmamay-ari, ikaw lang. Talagang original na capture mo yan. And it's the same sa creation ng mga songs or mga videos. Nauso ang reels, nauso ang mga videos. So, ibig sabihin, kapag nilagyan ng copyright yan, ayan, kaya yung pag-i-income sa mga social media, may mga makikihati. Kunwari, ginamit mo ang kanta nila, tapos mag-notify sa'yo doon, ginamit mo ang kanta nito, this person is sharing with your revenue. Mas malaki pa ang kinukuha nila kaysa sa ikaw na nag-post o kaya gumamit or humiram lang. Okay? Kaya, watermark, seal of ownership.
Ganyan po. And it's the same as sa atin na mga mananampalataya sa Panginoon. Meron din po tayong selyo na tayo po ay pag-aari ng Panginoon at yan po ay walang iba kundi ang Holy Spirit ng Panginoon. So, kailangang ma-remind ito. Kasi kahit simba pala tayo ng simba, kahit complete ang attendance mo, kahit pag-talent mo na at gift mo na lahat ng gift dito sa church, lahat ay nagagamit ka, strike anywhere ka, jack of all trades ka. Pwede ka sa singing, pwede ka sa ushering, sige, pwede ka na sa lahat. Pero, kahit pwede ka sa lahat, kayang-kaya mong gawin lahat. Pero kung walang Holy Spirit, walang saysay ang lahat, mga kapatid. Amen? That's why this one is a very important thing that we need to always remind ourselves. Kaya hindi po nawawala sa preaching ang pagpaparemind that we need to be filled with the Holy Spirit of God. And who is the Holy Spirit of God? The Holy Spirit is the third person in the Trinity or in the Godhead. Sa mga nag-DTC, alam po natin yan. Okay? We are a church na naniniwala po sa Trinity. We are a Bible-based church. Free Believers is a Bible-based church. And we believe in Trinity, in the Triune God. Ibig sabihin, we believe in one God who manifests Himself in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? So, walang question sa God the Father, walang question sa God the Son. Ang maraming question is dito sa God the Holy Spirit. Because even Christians, some Christian denominations, they do not believe the Holy Spirit. They believe that the Holy Spirit is only air, or power or force. They do not believe that the Holy Spirit is God. At napakalinaw po na ang Holy Spirit, siya po ang selyo na tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon. In Ephesians chapter 5 verse 18, kaya sabi ng Panginoon, very important ang Holy Spirit. That's why God said in His Word, do not get drunk on wine. Huwag kayong magpakalasing sa alak, kundi instead be filled with the Holy Spirit of God. Mapuspos kayo, mapuno kayo sa Holy Spirit ng Panginoon. Because drinking wine or getting drunk sa wine leads to debauchery. Okay? Or ito ay nakakasira sa maayos nating pamumuhay. And ang wine, it does not only mean yung alcohol, hindi lang yung Bear Brand. Ano na yan? Gatas pala yung Bear Brand. Ano na yan? Beer. Red Horse. Tanduay. Hindi lang yun ang ibig sabihin. Sometimes the lust, anything that concerns the flesh. Alam nyo, ang lust of the flesh, nakakalasing din. Addiction sa cellphones, nakakalasing yan. Kahit hindi ka pa, kaya tignan ninyo ang mga addict sa cellphone, gumigewang-gewang din. Di ba? Magpapa-left lang, pwede naman yung araw lang ang ipipindot, sumasama pati katawan. Mas malala pa kaysa sa nalasing sa alak. At least yung nalasing sa alak, ganyan lang. Yung nalasing sa cellphone, different directions. Amen? Maraming nakakalasing dito sa mundo. Kayamanan. Nakakalasing din ang kayamanan. Pagmamahal sa pera, nakakalasing din po yan. Nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Kaya sabi ng Panginoon, imbes na magpakalasing kayo sa mga makamundong mga bagay, magpapuspos kayo at magpapuno kayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Ano po ba ang mapapala natin? What does the Holy Spirit do in us? Or what is the role of the Holy Spirit in our life? Bakit importante? Unang-una, the Holy Spirit comforts us. Especially nowadays that wherever you turn, whatever direction you turn to, ay may gulo. Okay? Lilingon ka sa kanan, sa kaliwa, sa taas at sa pababa, ay ang daming gulong makikita natin. Amen? Parang wala tayong makakapitan sa ating mga buhay because now, kanya-kanya, you need to ngayon na is nasa area, ay nasa generation na tayo na kung saan magsi-magsi. Paano ba itatagalog yun? Magsi-magsi
takder ti pamati na. Kanya-kanyang tumayo sa kanyang pananampalataya. Tama ba? Parang, bahala kang itayo ang pananampalataya mo. Kung naghahanap ka ng someone who will tap your back, ay mahirap nang mahanapan yan sa panahon ngayon. Because everybody has his own burden. Nabibigatan tayong lahat. Kaya kung naghihintay ako ng magtatap sa shoulder ko, paano? Lahat ay naghihintay din ng magtatap sa shoulder nila. Paano mo itatap ang shoulder ng kasama mo kung ikaw mismo ay nanlulupaypay ka? Amen? Everybody has his own discouragement. But we praise the Lord that God sent not only His Son, but also yung kanyang Holy Spirit. In John 14:16, sabi niya, and I will pray the Father, sabi ng Panginoong Jesus, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. God knows that time will come that everybody will be discouraged. That time will come na maghahanap tayo ng someone who would encourage us. That's why He sent the Holy Spirit to comfort us. At ito po ay isang great comfort coming from the Lord. Na when you find yourself na parang nobody cares for you. Amen? Na parang kang walang malapitan. Na gusto mong umiyak pero hindi ka makaiyak. Gusto mong mag-pour out pero hindi mo alam kung kanino ka mag-pour out dahil hindi mo na alam kung sino ang Marites at Maricon at ano pa. Ano pa? Kasi parang feeling mo Marites na ang lahat ng tao dito sa mundo. Amen? Have you experienced a moment in your life na parang pinagtakluban ka ng langit at lupa? Na parang everybody is against you. Sometimes when it rains, it pours. Napagalitan ka ng leader mo, napagalitan ka pa ng amo mo, at napagalitan ka pa ng mga magulang mo sa Pilipinas. Parang lahat ay galit na sa'yo. Sometimes you find yourself parang mag-isa ka lang. But then you remember that in your silence, in your silence na ikaw ay umiiyak, the Lord will comfort you. The Spirit of God will comfort you. Amen? Kaya ito yung benefit ng mananampalataya sa Panginoon. That whenever you find yourself alone, na wala kang matakbuhan, you just keep still and let God be God. Let God be God. And the Lord will comfort you. Mararamdaman mo yung pagyakap sa iyo ng Panginoon. Or sometimes, you feel down and then naglalakad-lakad ka dyan dahil wala kang, hindi mo alam kung kanino kakakapit. And then you are just walking. And then God will use something else, something so ordinary in order to give you His comfort. Meron yung one time may naglalakad siya. He is so down. Very down siya. Parang gusto na niyang mag-give up talaga. And then while he was walking, he saw a grass nakatayo. Tapos inapakan ng isa. Paglampas ng paa ng apak, tumayo uli yung grass. Tapos may naglakad na naman, naapakan na naman yung grass. Tapos paglampas ng paa, tumayo na naman yung grass. Naapakan na naman, tumayo na naman. Naapakan na naman, tumayo na naman. And that spoke to that person that no matter how down you are, God will always lift you up when you trust in Him. Kahit apak-apakan ka pa. Amen? Stand up. Stand up because the Holy Spirit is with you. Amen! Hallelujah! Another thing, kung itutuloy natin in verse 26, tingnan nga natin ang verse 26. But the Comforter, you see, the Comforter which is the Holy Ghost. You see, our Comforter is the Holy Spirit of God. Whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, the Holy Spirit of God came to comfort believers. Amen? Hallelujah. Another thing is in Romans chapter 8, verse 26. Romans chapter 8, verse 26.
In the same way, sabi niya dito, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Look at the spelling of Spirit. It is capital S. So, ibig sabihin, this speaks of the Holy Spirit of God. Amen? So, another role of the Holy Spirit in our life, He intercedes for us. Amen? The Holy Spirit intercedes for us. Kasi sabi niya, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. Sometimes hindi natin alam paano ba tayo mananalangin. Paano ba natin ipipresent ang ating request sa ating Panginoon. And sometimes we cannot find the words na pwedeng mag-describe sa nararamdaman mo. Minsan nga pati sarili mo hindi mo na naiintindihan, di ba? Para kang nabibigatan na naiinis na nagagalit, pero iniisip mo, bakit ko ba nararamdaman ito? Wala namang nangyari. Amen? Sometimes Satan will work in our emotions in order for us to miss the joy of the salvation of the Lord in us. In order for us to miss yung comfort ng ating Panginoon. And so, when we feel down, and when we feel weak, the Spirit will come to help us. He intercedes for us. That's why, tinuturuan tayo. That's why we need to exercise the speaking in tongues. The gift of tongues. Kailangan i-exercise natin. Kasi kung hindi mo na iintindihan ang sarili mo, hindi mo na iintindihan ang nangyayari. And even if you want to pray, pero hindi mo mahanap kung ano ba ang, sasabihin mo, paano mo ba i-request yung nararamdaman mo? You just speak in tongues and the Holy Spirit will be the one to intercede for us. Amen? That's why when you feel down, you receive a text from the Philippines, hindi mo alam kung paano ka magre-reply. That's why we need to exercise the gift of tongues. Because yung speaking in tongues na gift po na ibinigay ng Panginoon sa bawat mananampalataya at sa bawat pinuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon is to edify us. Para palakasin tayo. Amen? Para hindi tayo maging mahina. God has given us the weapon. Ang problema natin mga kapatid, yung weapon nandun, pero nandun lang sa cabinet, kagaya ng mga platong bago, di ba? Door-to-door ka ng door-to-door ng mga mamahaling mga plato na nag-sale. Pero pagdating mo sa Pilipinas, nandun lang sila sa aparador. Kasi yung wala ng tenga na tasa, baso, yun pa rin ang nandoon sa lagayan ng mga plato. Yung napingkawan ng nga plato, yun pa rin. Kahit basag na, yun pa rin. Tapos kinuha ka na ni Lord, hindi mo pa na-experience na gamit. Yun ang nakakalungkot, yung kinuha ka na ni Lord, hindi mo na nagamit yung bagong plato mo. Amen? Parang ganun. Binigyan tayo ng Panginoon ng weapon. Binigyan tayo ng Panginoon ng itak. The problem is, nasa loob ng cabinet yung itak. Meron kang panglaban sa wild beast na umaatake sa'yo. Meron kang itak na pwede mong kunin para issue mo yung hayop na gustong kainin yung mga tanim mo. Meron kang pang ano sa kanila? Pang-abog. Pang-taboy. Pero ayaw mong gamitin. Pinapanood mo na lang na nilalapan nila yung mga tanim mo. That is the problem now. God has given us the weapon of warfare. Pero we do not want to use it. Kaya tayo nanghihina. Amen? If you allow yourself na manghina, talagang manghihina ka. But if you will push yourself with the power of the Holy Spirit, na no matter what circumstance that you are going through, you will keep on standing in the word of the Lord, then you will become strong. Amen? Kaya sabi niya, the Spirit is there to help us in our weaknesses. Kaya when you feel, kapag natitempt ka, siyempre nararamdaman mo na you are being tempted. You are
in so much need, for example. You are financially in need. Tapos may pakalat-kalat na 500 doon. Ano ba naman to? Nairanran na. Di ba? Naranasan nyo ba? Huwag tayong magpaka-hypocrite. Ano? Naranasan nyo ba yung ganun na gipit ka tapos may pakalat-kalat? At parang hindi naman nila alam na nandun yun? At wala namang CCTV? Di ba? Parang, kunin ko ba? But you know, that anything that doesn't belong to you, kapag kinuha mo, that is stealing. Amen? Pero dahil gipit na gipit ka nga. Di ba? Gipit na gipit ka eh. That is your weakness eh. Ano ang gagawin mo ngayon? Rabaka shanda da 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 da. Rabaka suku rabaka sanda da 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 da. Ikaw na demonyo ka, lumayas ka. Amen? We need to help ourselves. We need to rebuke ourselves. Rebuke our mind. We need to say it para marinig ng demonyo. Pero kung sinasabi mo lang, ganun ka lang, ay awan. Ngumno ko na, kaya nga demonyo, pumanaw ka di panunot ko in Jesus' name. And then you will feel the devil fleeing. Amen? Kapag na-discourage ka dahil napagalitan ka, na-offend ka, at sinasabi ng offense, ng spirit of offense in your heart, huwag ka nang mag-church kasi makikita mo siya mamaya. Ay, makikita mo na naman si leader mo, nandyan. Huwag ka na lang mag-church, iparamdam mo na na isa kang kawalan. Di ba? Alam ko dahil tao tayong lahat, pare-pareho tayo, amen? Kapag na-offend tayo, gusto mong magpa-importante. Para maramdaman mo na hinahanap ka, na hindi pwedeng matuloy ang service nang wala ka. But you know that if you nurture that kind of feeling, you are nurturing the devil. That's why you need to shut him down. In Jesus' name, ikaw na emotion, ikaw na nararamdaman ko, lumayas ka sa puso ko. We need to rebuke ourselves. We need to rebuke the devil. Amen? Huwag mong pahintulutan. Kaya tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon in order for us to know the truth. And that truth that we will know will set us free. Will set you free from your discouragement. Will set you free from your feeling of giving up. Will set you free from our pride. Amen? Hallelujah. Kaya yan, mga kapatid, the Spirit in our weakness will intercede for us. Especially if we are feeling down, hindi natin alam kung paano ba natin gagawin ang mga bagay ng Panginoon. We do not know how to pray and what to pray for. We just speak the language of the Lord. We just speak the language of the Holy Spirit, and we will see that the Holy Spirit is interceding for us. Amen? Hindi mo alam kung panupanunutan pa lang yung term na gamin nga English di chay. Lord, Lord, Lord. Hindi mo matuloy kasi gusto mo yung highfalutin word ang gamitin mo. It doesn't matter. English man, Ilocano, or dialect natin ang gamitin natin. It will surely go directly to the Lord. Amen? So the Holy Spirit intercedes for us. That's why we need the Holy Spirit in our hearts, in our lives. Another thing that the Holy Spirit will do when He comes to us is to guide us. In John chapter 16, verse 13, the Holy Spirit will guide us. Ano ang sabi niya? But when He, capital H, because He is God, okay? But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Yes. Kaya madidiscern po natin kung yung isang katuruan ay hindi po tama at hindi naaayon sa salita ng Panginoon. There was one time, we were invited sa isang joint fellowship of the body of Christ here in Hong Kong. Di syempre, pumunta tayong mga free believers. Alam niyo, yung isang very good quality natin is that kapag sinabi na pupunta tayo para tayong mga langgam, kaya sabi ng isang minister, bakit kayong mga free believers para kayong mga langgam?
Kung nasaan yung leader ninyo, doon kayong lahat. Sunod-sunod, tayong lahat. Okay? Kaya yan, kapag may business na i-introduce sa free believers, kasi alam nila kapag natanguan, ay, susunod na ang lahat. Pero hindi naman natin pinupwersa. Amen? Okay, so pumunta tayong lahat, and then there was a teaching na may nasabi yung nagsasalita, tapos biglang, talagang halata, ba? Nakayuko tayo na nakikinig, tapos biglang, tapos the next thing that we do is, hahanapin natin yung mga kakapamilya natin. Tapos magsasalubong yung ating mga mata. Ibig sabihin, there's something wrong. Meron tayong napakinggan na hindi naaayon sa salita ng Panginoon. Why? Dahil sa nakain natin yung katotohanan, alam na natin kung yung ipinapakain ba sa atin ay medyo lumilihis sa katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mararamdaman mo kahit na titingin ka po, maghahanap ka ng kasama mo. Kung nagtinginan kayo, alam na disconfirm, may something wrong. One time sa Mason Law, biglang nakayuko kaming lahat, tapos biglang, meron kasing visiting pastor, tapos visiting pastor from other ministry. So nakayuko kami, nakikinig naman kaming lahat, pero nung may nasabing konting bagay, tapos kung mapasimple ako, tapos nag-eye to eye kami nila, Pastor Bishop, Pastor pa sila, Pastor Melchor, Pastor Ruel, at kasi isa lang silang corner. So kunwari pa simple lang akong ganyan, pero pag ganun, nakatingin din sila. Kaya sabi ko, confirm. That's why we need to know the truth. Amen? Kaya ito din ang isang warning natin this end time. Hindi po lahat ng nagpipreach sa Facebook at saka sa YouTube ay totoo. Let us be warned that false prophets, the arising of false prophets and false teachers, yan po ay isang senyales ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. So be careful. It's not bad to listen to other ministers, but be careful, be careful, be careful. Kapag alam mo na lumilihis sa salita ng Panginoon, kinukontra niya ang katotohanan na napakinggan mo, na nababasa mo sa Bible, and then mag-precaution ka. Amen? Otherwise, ayan, maalisan ka. You know, there is such a word as transference of spirit. Kung patuloy kang nakikinig, mamaya magiging anti the word of the Lord ka na din. Amen? So mag-ingat po tayo mga kapatid. The Holy Spirit will guide us into all truth. Hindi po natin kayang intindihin ang Bible. Even as kami na nagbabasa, hindi naman pagbuklat namin, ay, schedule ko no bigat. Pagbuklat, ay, ito na. Hindi. Kailangan namin na, we need to soak ourselves in the presence of God. At kung alam namin na medyo may sama ng loob kami, dahil alam nyo, tao lang din naman kami dito sa kumbento. Di ba? Dito sa kumbento, tao lang din kami. Medyo minsan may mga araw at may mga panahon na medyo merong mga bagay na pinapahintulutan ng Panginoon. Amen? At minsan, okay. Tapos biglang ikaw ang magpipreach. Tapos magbabasa ka, hindi pumapasok. Bakit? There's something blocking your heart. Whether you like it or not, i-give up mo kung gusto mong maintindihan ang binabasa mo. So kahit ayaw mo pa sana, awirampay ko madya sakit tinakom mo. Lord, gusto kong patagalin para iparamdam, Panginoon, na importante ako sa kanila. Pero magbabasa ka Kahit pabasahin mo yan, mumumulagatam, awan maawatam. Why? Something that is against the presence of the Lord is blocking you. Blocking the Holy Spirit to teach you the truth. Not until you let it go. Kaya pati din kayong mga worship, anyone who will stand in the altar of the Lord, not only the preacher. Kasi kayo din mga praise and worship leader. Kahit alam nyo yung kanta, kabisado nyo yung kanta, nararamdaman nyo kung hindi nagfo-flow. Why? Search our hearts. That's why we need to talagang, Lord, forgive me. Occupy me, Panginoon, forgive me for this thing that I have thought sa nararamdaman ko, Panginoon. Not until we let go, then the Holy Spirit will guide us into all truth. Amen? Yan po, mga kapatid. Another thing, the Holy Spirit empowers us. In Acts 1:8,
In Acts 1:8, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Yes, the Holy Spirit, sa Holy Spirit po nang gagaling ang power na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya ka matatag, it's because of the power of the Holy Spirit. Kaya ka bold na nakakapag-akay. Kahit noon ay mahiyain ka, di ba? Sino ang mahiyain noon? Ngayon wala nang hiya. Ay, hindi naman yung walang hiyang balasubas. Ano? Yung hindi ka na nahihiya na sabihin ang salita ng Diyos. Kung noon hindi ka nga makapagsalita ng nahihiya kang humarap sa bisita. Pero nung napuspos ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, ay, ikaw na ang bumabangka. Dahil gusto mo na makakita ng opportunity na maipasok mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Meron tayong isang mula sa tribo ng mga Ibaloy, at alam naman natin ang tatak ng mga Ibaloys are hindi lang yung magaganda sila, kundi mahihiyain din sila. Ano? Mahihiyain sila. Pero yung isang nag-DTC na, nung hindi pa nag-DTC itong kapatid, ay, kung isang grupo sila na na-evangelize kasi. At kung iihi ang isa, iihi silang lahat. Kaya kapag nag-exit sila, tapos papasok pa silang lahat sa toilet. Iisa lang naman ang toilet bowl. Pero kung papasok silang lahat, at palalabas na naman sila, babalik sila sa upuan nila. Ganon, every time that they come, ay, sunod-sunod, parang one team sila palagi. Tapos, na-disperse, and then bumalik yung isa. Mahihain pa rin nung una. Pero nung nag-DTC at nag-graduate ng DTC, ay, naging bold. Hindi pwedeng pumasok sa simbahan, hindi pwedeng pumunta dito sa simbahan na walang dalang akay. Every time that she comes, meron siyang dalang kaibigan na kanyang nakilala. Amen? Why? Because of the power of the Holy Spirit. Kung noon ay mahiyain ka, kung noon ay meron kang pinagdaanan, kaya yun ang naghihinder sa'yo na mag-evangelize. Kasi sometimes ganun, kahit gustong-gusto mo na mag-evangelize, pero naaalala mo yung past mo. Ay, baka malaman niya na ganito ako noon. Ay, baka malaman niya na ganito ako noon. Sometimes ganon. But let us learn from the woman in the well na kung saan nung na-encounter niya si Jesus. Oh, despite her past na naging marami siyang asawa, sabi pa nga ni Jesus sa kanya, wala kang asawa actually, yung kinakasama mo, hindi mo pa asawa. Talagang i-reveal ng Panginoon sa kanya. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, bumalik siya sa barnyon niya at pinagsasabi ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Regardless doon sa nakaraan niya. Amen? Ganyan din po ang gustong gawin ng ating Panginoon. When God empowers us through the power of the Holy Spirit, regardless of your past, hindi mo na iisipin kung gaano ka kadumi noon, kung gaano kabasura ang buhay mo noon, ang iisipin mo na lang, ang maibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. That is the power of the Holy Spirit. Kaya yan ang hinahanap ng Panginoon ngayon. Ang lahat sana sa atin ay mapuspos ng Espiritu Santo ng Diyos in order for us to be empowered. Amen? Another role of the Holy Spirit in us is that He strengthens us. Pinapalakas tayo ng Espiritu Santo, that is in Ephesians chapter 3 verse 16. Sabi ni Paul, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. So the Holy Spirit of God strengthens us. Kaya sometimes kahit na nakikita natin or na-experience natin na parang nawawalan na tayo ng kalakasan, but God is there speaking with a tiny voice in our heart na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Have you ever heard the voice of the Holy Ghost in you? Yes, di ba? Na parang tahimik ka lang doon. Blanco ang isip mo. Parang hindi mo alam kung paano ka magde-decide. And yet the voice of the Holy Spirit is there saying, come near to me.
And then mamaya umiiyak ka na lang. Iyak ka na lang ng iyak. Pagkatapos mong umiyak, thank you, Lord. Wala namang nagsalita na Lord. There's this tiny voice in your heart that's comforting you and is strengthening you. Have you ever experienced that moment in your life? Diba? Na parang wala ka lang magawa, parang hindi mo alam kung paano mo gagawin ang mga bagay. But then mamaya bigla ka na lang umiiyak, humihikbi ka na lang, and then, okay po Lord, thank you, thank you. Anong thank you mo? Because you have heard the tiny voice of God in your heart. Amen? Sometimes we need to be silent. Sometimes, that's why God sometimes allow us na ma-experience natin yung situation na parang wala tayong mapuntahan, parang naka-corner tayo, wala tayong direction. Because God wants to impress in our heart yung kanyang guidance. Amen? God wants us to hear His voice in our heart na nagsasabi sa atin na He will never leave us nor forsake us. Amen? So that is the role of the Holy Spirit. Kaya, ang ganda na mapuspos ng Espiritu Santo, it's because you have the package power of God in you. You have the package. Anytime that you need a comforter, kahit walang nagsasabi sa iyo na, walang nagtatapik sa balikat mo na, kaya mo yan, sister. Wala na sa panahon ngayon, wag na nating hanapin ang mga ganong bagay. Kasi lahat na tayo ay naghahanap. Amen? But we praise the Lord that when the Holy Spirit comes to each one of us, we have a comforter. We have an intercessor. We have a God who is strengthening each one of us. And another role of the Holy Spirit is He also convicts us. Kapag mali ka naman, hindi siya konsentidor. Kung yung best friend mo, sige, okay lang yan. Maganda ba yung sinabi ko kahit na nakapagmura ka o kaya napagbintangan mo ang isang tao na hindi naman totoo. Tapos, okay ba yung sinabi ko? Okay lang yan. Maiintindihan ka. Best friend mo kasi konsentidor mamingsan ti best friend. Kaya kung yung best friend mo or yung kaibigan mo ay talagang harap-harapan na sinasabi ang mali mo, ay mahalin mo siya. That's a rare gem. That is a rare gem. Pero kung may kaibigan ka palaging nag-I love you, pero hinahayaan ka naman sa masama mong ugali, ay sus, kaasi ka. Pero yung kaibigan mo, hindi siya konsentidor, sasabihin niya sa iyo, anya man tinaramid mo? Napanamanan ang kaman naggimong. Kung ganun katigri ang boyfriend. Ala, baka may nag-agngay-ngayangay dita. Bakit yun ang nasabi ko? Kung ganun katigre ang best friend mo, ay, alagaan mo yan. That's a rare gem. Amen? You know, the Holy Spirit convicts us of our sins also. That is in John 16:8. Kung nagkamali ka, i-rebuke ka din, ipaparamdam din sa'yo ng Holy Spirit. Amen? Hindi siya konsentidor. Kung sensitive ka, mararamdaman mo. For example, Lord, ayoko nang mag-church kasi naman si leader, kasi naman si pastor ganito, kaya ayoko na, kasalanan niya na offend ako. Tama naman, nagsisilbi naman ako, obedient naman ako. Sige, dakdak ka ng dakdak. Pero mamaya sasabihin sa'yo ng, okay. Pero tapos ka na? Kasi naman mali ka. I-impress din niya sa'yo, mali ka. Kahit na sabihin mo pa na masama yung sinabi niya o kung yung ano-ano pa dyan, ikaw ang nagsimula. God will impress into your heart that He will convict you. Ikaw ang mali. Kahit ano pa ang sabihin ng leader mo, kahit nagalit pa siya, you have no right to be offended, sabi ng ating bishop. Amen? Mali ka. You should submit to your leader, sasabihin niya. Amen? At hindi yan mawawala until you say sorry to your leader. Amen? Kaya yan. Iko-convict tayo ng ating Panginoon of our sins, of our shortcomings. Sometimes we do not need someone to tell us kung ano ang mali mo. Kung sensitive ka sa pag-move ng Holy Spirit, ang Holy Spirit mismo ang magsasabi sa'yo, oops,
Mali yan. Mali ka. Paparamdam din sa'yo kung nasobrahan mo ang galit mo, sumobra ang galit mo. Bakit? Nakokonsensya ka. Di ba? Nakokonsensya ka after na pinagalitan mo, tapos biglang, bakit nga naman? Parang sobra yata yun ah. Kuno na-realize mo nga si mubra ka, agasam mo't basit. Huwag tayong, if we are called into leadership, it's not, hindi kawalan or hindi kabawasan sa authority natin na kapag na-realize din natin na nagkamali tayo at sumobra tayo, we need also to say sorry to those below us. Amen? Mas irerespeto tayo kung ganun. Amen? Hindi porke nasa taas tayo, ay, kami ang tama. Hindi po. Nagkakamali po tayo, mga kaibigan. So, the moment we realize also that we are wrong, then we just say sorry. Ay, sorry, sumobra pala ang sinabi ko sa'yo kanina. Please forgive me. Oh, ganun, mga kapatid. Amen? So, ganyan, God convicts us, the Holy Spirit convicts us of our sins. Kaya ipaparamdam din ng Panginoon. Ano pa? The Holy Spirit sustains us. We cannot stand sa ating perseverance, sa paglilingkod sa ating Panginoon without the power of the Holy Ghost. In 1 Peter chapter 4 verse 12, ano ang sabi niya dito? Sabi niya, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you." Sabi niya, huwag kayong magulat, huwag kayong masurpresa sa mga pinagdadaanan ninyo or magtataka sa mga mabibigat na nararanasan ninyo dahil kayo ay sinusubok ng ating Panginoon. At ano ang sabi niya? As though something strange happening to you, okay, in the next verse. "But rejoice inasmuch as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." And in verse 14, "If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you." Amen? So, the Holy Spirit sustains us. Kahit pa mainsulto tayo or marami tayong pagdaanan na pagsubok sa ating buhay, mananatili tayong nakatayo because of the presence of the Holy Spirit sustaining each one of us. Amen? Alam nyo, hindi po tayo malakas. Kung bakit nakakatagal tayo ng ilang taon sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon, it's because of the Holy Spirit is strengthening, empowering each one of us. Sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng galit ng amo mo, sa dami ng pamamahya na naranasan mo sa employer mo, sa mga kapatid, trials mo sa mga kapatiran sa church, trials mo sa pamilya mo, hindi natin kaya, mga kaibigan. Pero bakit tayo nakatayo hanggang ngayon, nagpupuri pa rin sa Diyos na buhay? Because God, the Holy Spirit of God, is sustaining each one of us. Amen? Yun yung benefit ng nananampalataya sa Diyos. Minsan nakakarinig tayo ng mga tao na, same naman, mas mataas pa nga ang sahod ko sa'yo. Ikaw simba ka ng simba, ako hindi nagsisimba. Ako 10,000 ang sahod ko, ikaw minimum lang. Minsan napapaisip tayo, oo nga, bakit ako yung simba ng simba, pero bakit mas mataas ang sahod nito ah? Minsan kapag magpapa-apekto kayo, ay magda-doubt kayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Yes, they may be enjoying their money, they may be enjoying a big amount of salary. Pero that cannot buy peace of mind. Hindi sila nakakatulog sa dami ng kaaway nila. Di ba? Sa dami ng sama ng loob nila. Hindi tayo makakatulog kung marami tayong sama ng loob. Kaya may mga nag-sleeping pills kasi kahit i-condition nilang maging peaceful ang kanilang mga isip when they sleep. Hindi kasi marami silang iniisip. Pero ikaw minimum, ay naghihilik ka kung matulog ka. Di wow! Di ba? Wala kang pakialam. Minimum ka hanggang nagpintas matulog mo. Di tayo na. Amen? Hallelujah! Pumalakpak ang mga minimum dyan na naghihilik. Praise the Lord. Hallelujah. This is the benefit of receiving the Holy Spirit of God. Amen?
The Holy Spirit sustains us. Meron pa ngang isa, first contract pa lang niya, magbe-break na ako, gagawa na ako ng 1 month notice. Ay, hindi pa, kaya mo yan. Hanggat hindi ka sinasaktan, kaya mo yan. Kung bunganga lang, hayaan mo. Na, tinapos niya, nag-recontract na naman, magbe-break na ako. Ay, hindi. Pang third contract, magbe-break na ako. Ay, hindi, kaya mo yan. Pang 6 contract, magbe-break na ako. Gawan mo ako ng 1 month notice. Kahit ginawan namin, hindi niya binibigay yung 1 month notice. Tapos nag-recontract na naman, magbe-break na ako. Hanggang naka 12 years. Because the Holy Spirit is sustaining her. Amen? Meron lang inaaayos ang Panginoon sa buhay natin. Every trial that we experience in our life, merong iniaayos ang Panginoon sa buhay natin. God is developing our character. Amen? Kaya ang pinakamaganda, sumuko na lang tayo sa Panginoon. Yes, Lord, ano po ba ang mali sa buhay ko, Panginoon? Bakit ganito si Amo? Instead na sabihin mo, Lord, baguhin mo si Amo. Sabihin mo, Lord, baguhin mo ako. Kasi kapag nagbago ka, susunod si Amo. Amen? Kapag nagbago ka, susunod si Amo, I'm sure. Kasi naman, nakakainsulto na mabago si Amo tapos ikaw hindi. Di ba? Si Amo bumait tapos ikaw ganun pa rin ang ugali mo? Ay, wala ah. How can we be a blessing? Kaya tayo muna ang babaguhin ni Lord and then ang ating mga amo. Amen? Kaya kapag nagbubunga nga si amo mo at nakikibunga nga ka din, nag-period na si amo, hindi ka patapos, ikaw muna. Ikaw muna. Kailangan nating umpisahan sa ating mga sarili. Kapag nagbunga nga si amo at hindi ka sumagot, nagbunga nga na naman, hindi ka na naman sumagot, at tatahimik na si amo Kasi hindi ka na sumasagot eh. Kagaya ng isang kabuilding ko noon, sabi niya, kapag pinapagalitan siya ng amo niya, you are stupid, you are stupid. May panduduro sa temple niya dito. You are stupid, you are stupid, you are stupid. Palaging ganun. Every time na nagkakamali, oh, you are stupid. Dinuduro niya dito. The next time na nagkamali, inunahan niya, sorry ma'am, I am stupid, I am stupid. Dinuro din niya yung sarili niya, I am stupid, sabi din niya. Nung nagkamali na naman, inunahan na naman niya, sorry ma'am, I am stupid, I am stupid. Ginanon niya na yung sarili niya, inunahan na niya. Alam niyo yung amo niya, nauma ko na, will you stop doing that? You are not stupid, okay? O di, nagbago yung amo niya. Stop doing that, you are not stupid. Oh. Sabi na ng amo. Oh. Amen? So, the Holy Spirit sustains us. Amen. Last but not the least, na role ng Holy Spirit sa ating buhay as we accept Him and be filled with His presence. In John 14:26, sabi niya, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So the Holy Spirit teaches us. Amen? The moment that you forget, even yung pledge mo, kapag nag-pledge ka, Lord, ibibigay ko ang first salary ko. Dahil binigyan mo ako ng amo. Tapos nung nagsweldo ka, ay, Jesus, malaki naman pala. Tapos pupunta ka dito sa church, magre-raise ka ng kamay mo, I worship you, Lord. Pero sa isip mo, yung pledge mo. Sinong naka-experience niyan? Sisingilin ni Lord. Whatever you have vowed before the Lord, sisingilin din ng Panginoon. Kahit maang-maangan ka, kunwari nakalimutan ko na lang. Every time that you come in the presence of God, hallelujah, Lord, Jesus is my Lord. Yung pledge mo, sinasabi ng isip mo. Sumasayaw yung katawan mo, Jesus is my Lord, my Master and Savior. Pero in your mind, yung pledge mo. Hanggang hindi ka makapagpuri because something is blocking your heart and mind. Sisingilin ng Panginoon.
He will not only teach us the word of truth, but He will also teach us how to obey Him. Amen? Hallelujah. You are praying, Lord. Yes, we pray for these people na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Pero in your heart, God is speaking, oh, forgive your leader. Oh, forgive your sister. Yes, Lord, i-bless mo ang mga tao. Pero in your heart, forgive. Why? Because we cannot offer to God our praise and prayer. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, bago mo idalhin ang iyong handog sa Panginoon at meron kang kagalit, bumalik ka muna at makipag-ayos ka bago mo dalhin ang pagpupuri mo. We cannot offer to God even our prayer to the Lord if something is wrong in our heart. Kahit pa iyak ka ng iyak doon, but the Holy Spirit will convict you, will teach you to forgive, will teach you what is humility. Kaya sasabihin niya, bumalik ka muna. Nung nagpunta kami sa Vietnam, we tried to, kasi milyon nga kasi ang pera nila doon. Nagpapalit kami ng worth 500 Hong Kong dollars, naging 1.5 million dong. Kaya ang problema, hindi namin alam bilangin, kaya hindi namin bagay magmilyonaryo. Hindi namin alam bilangin, kaya kapag nagbabayad kami, oh, the green one, the blue, yung tindera ang nagko-coach sa amin kung aling paper bill ang ibibigay namin. Kaya hindi namin alam kung niloloko na kami o hindi. Kasi nga hindi namin mabilang, 200,000, 50,000, 500,000. Mga ang dami-daming zero. Di ba kung magbibilang ka ng para malaman mo kung million or thousand, magkukwit-kwit ka muna. It takes time, magkukwit-kwit pa ako doon kung paano ko bibilangin yung zero. Kaya nakagano na lang kami, get what yung amount ng binibili namin. Tapos sabi kasi ni Pastora Marlene, kapag yung kunwari sinabi na 500,000, tumawar ka, tawaran mo, tumawad ka, 50%. So sabi namin, I know, 250,000. I know, no, 400,000. No, 250,000. Nakipagmatigasan ako. Pero type na type ko yung binibili ko. Pero sabi kasi ni Pastora Marlene, basta manindigan ka. Tapos talagang pinanindigan ko din ang 250,000. No, last 350,000. No, 250,000. Sabi ko pa din. Tapos binalik na doon sa ano. Tapos sabi ko, ano ba? Magpapakumbaba ako dito. Kasi ayaw na niya. Tapos di naglalakad kami. Kunwari pasimple kami. Pero gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko yun. Tapos paalis na kami ni Bishop. Tapos ano nga balikan ba natin? Adi magpapakumbaba ako? Adi bibigay ako sa presyo niya. Tapos nung tumalikod nga kaming ganyan, alam niyo yung tindera, ingat-ingat mo to. Parang nang i-insulto, matigas ka ha, tapos gusto mo rin pala. Parang on my part, ay, bimabati pride ko. Hindi ko matanggap na ako yung bumalik. Sometimes, ang hirap ibaba ng pride natin. But the Holy Spirit will teach us to humble ourselves, and that is what matters to God. Amen? Kaya yan, mga kapatid, that's why we need the Holy Spirit in our life in order for us to be comforted, to be guided, para may mag-intercede sa atin, to be empowered, to be strengthened, to convict us, hindi po siya konsentidor, and to sustain us and to teach us on the way we are to live our life here on earth. Amen? So yan po mga kapatid, ang aral natin sa umagang ito. At sana po, let's always ask the Holy Spirit to move in our midst. Amen? Kailangan kahit nagtatrabaho ka, magpapuspos ka ng Espiritu Santo. Especially if alam mo ang weakness mo. Alam mo na vulnerable ka sa temptation. You need to act or exercise the power, the weapon that the Holy Spirit has given us. Amen? Hallelujah. So let's bow down in prayer before po na ibigay ko sa ating MC. Hallelujah, Lord. Hurabaka shanda da 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 da. Rabaka sukura baka sande de 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 de. Oh Jesus, we thank you, Lord. We thank you, oh God, for reminding us again of the importance of the Holy Spirit in our lives, Lord. Father, we know that
Sometimes we set aside, oh God, your presence. We set aside your Holy Spirit, Panginoon, na we are taking it lightly, oh God, that parang wala lang, Panginoon, sa aming buhay. But Lord, here we are. Here are your people, oh God, who have listened to your words, oh Lord. We just submit every faculties of our lives, Lord. Our hearts and our minds, oh God. Lord, occupy us. Fill us, oh God, kung nagkukulang man kami, Panginoon, at nakakalimutan namin na magpapuno, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, O God. Here we are, O Lord. Fill each one's heart, O God. Fill each one's vessel, O Lord, so that we will not come out of this place empty, O God, but Lord, we will be filled with your Holy Ghost, with your holy power, O God, to continue to serve you, to continue to be bold, O God, to speak forth your word, to speak forth your power and might, O God. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Have your way, O God. Let your name be glorified in the lives of your people, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, mga kapatid.